Hi guys, maayong gabi sa tanan. Oh my god, nag-snow na pud. Naunsa naman ni wala na kaundangan ning snow dire. Pero ganito talaga hanggang next year pa to. So ako lang mag-isa kasi may hinihintay si Nico sa bahay. So hindi si mama, si Nico and Anika. So andito na ako ngayon sa 8 euro. Ang layo ng aking parking guys. Kasi puno. Walang ma-parkingan dito. Tapos yung iba, medyo stupid mag-park ng ibang tao kasi sobrang lalayo ng space nila. So yung ibang space para sa ibang car, wala na. Kasi nga yung pag-park nila ba. Pero it's okay. Mabigat yung makukuha natin ngayon. Iwan ko lang muna. Tapos babalikan ko na lang siya para hindi masyado mabigat. Huli na naman ako sa pila guys. Actually may isang tao pala sa likod ko. Siya yung huli. Kasi late na naman ako dumating. Hinintay ko pa kasi si Nico na dumating ng bahay. Day off ko ngayon kaya meron akong time pumunta dito. Alam niyo naman kapag may trabaho, hindi talaga makakapunta kasi sobrang tight ng schedule ko talaga ngayon. Basta winter, work lang ng work para pagdating ng summer, meron tayong holiday. Nakapasok na nga ako guys, so nasa pila na ako. Hintayin ko lang na makalapit na ako doon. Sobrang lamig sa labas. Buti na lang talaga at nandito na ako sa loob. Kinakabahan ako kasi yung parking ko 30 minutes lang yun. So 10 minutes na lang guys. Natapos na yung parking. Sana hindi ako matikitan. Diyos me, marimar. Mahal pa naman ang ticket. Ang daldal nung ano doon guys, yung nagko-collect ng money. Sabi niya, pagod na pagod daw siya today kasi nga siya daw yung nagko-collect ng mga items na to para dalhin dito sa Habi Kiruwaka. Pero ako naman ngayon guys, kinakabahan ako kasi 5 minutes na lang matatapos na yung aking parking. So hindi pa ako nakakuha ng food dito. Guys, OMG! Takbo girl! Kasi yung car ko over ng 8 minutes. 11 minutes pala sa parking. Oh my God! Woo. Sana wala namang ticket. Ay guys, walang ticket. Oh, salamat. Salamat at walang ticket. So, iniwan ko yung bag ko doon. Sabi ko doon sa nagbabantay na balikan ko lang. Uy! Guys, sobrang daming chocolates. Oh my God, hinihingal ako kakabuhat. Now, uwi na muna ako ng bahay kasi madilim na talaga. Sobrang dilim na. Sa bahay ko na ipapakita lahat-lahat guys. Sobrang dami. Hindi ako makapaniwala. Nasa hulihan na ako sa pila kasi eksaktong 5:05 na ako andito. Pero sobrang dami ko pa rin nakuha guys. So it doesn't matter kung nasa unahan ka, nauna kang pumila dito, or pinakahuli kang dumating kasi meron ka rin talagang maiuuwi kapag pumunta ka dito. Tapos kapag last ka sa pila guys, lahat ng andun guys, pwede mo na yung kunin. Wala nang ilang pieces ang pwedeng kunin. Lahat na yon. Kung anong kaya mong mabitbit, pwede mo nang hakutin. So, mas maigi yata na pumunta dito ng medyo late na kasi marami ka talaga makukuha. Na-amaze ako guys. Ma-amaze kayo pag uwi natin ng bahay. Papakita ko sa inyo lahat-lahat. Amazing. Sobrang daming pagkain. Papasok na ako sa amin guys. Tingnan nyo. Ganyan kadilim dito kapag winter. Pero bright naman siya. Hindi siya kagaya nung autumn na sobrang grabe. Halos wala, nakakasad, nakakalungkot yung pagkadilim niya. Kasi wala talagang ka-bright. Pero ngayon, medyo okay lang naman. Pero ganito kadilim dito sa amin, papasok. Kaya, usually, nagwa-wide beam lights ako. Pero usually, pag trip ko lang na hindi naman. Ganyan kadilim, guys. So, dapat dahan-dahan lang mag-drive kasi nasa loob tayo ng forest. So, dito na side, maliwanag na kasi meron ng mga street lights dyan sa gilid. Pero, madilim pa rin. Sobrang bigat ng aking mga dalahin guys, kaya tatawagan ko si Nico para sunduin niya ako dito sa labas kasi hindi ko kayang bitbitin yun lahat. Blood sugar. Hi guys, maayong gabi sa tanan. I'm already back home, so papakita ko na sa inyo yung mga napamili ko doon
sa 8 euro, Havikiruwaka or waste food dito sa Finland. Reality man, bring my mama doom him. Everything go break it. Everything go break it. Everything go break it. If I be ordinary president, too, everything go break it. Everything go break it. Everything go break it. If I be ordinary president, make we do the embelembe dance, oh, the embelembe dance, oh, the embelembe dance, oh, the embelembe dance, oh, embelembe dance, oh, embelembe dance, oh, embelembe dance, oh, embelembe dance, oh. If you no get person for C2, you go call for help, oh. No be village or religion matter. Person we care for we. If you reason me well, I'm just more remain, oh. Now who go stand for the youth, oh? Now who go reason us true, oh? Take us back to the root, oh. When one love was pure and true, oh. If not to yarn, who go yarn for us, oh. If not to fight, who go fight for us, oh. Go say, oh, me shy, you join, oh. One dial, we go pick your call, oh. If not to yarn, Sobrang dami kong nakuhang tsokolate doon. As in, itong Marabou. Last time may nakuha din ako nito, isa lang. Pero this time, 11 pieces. Tingnan nyo naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pieces ito ng Marabou. And I'm sure na maubos to ni Nico and Anika. Kasi sila naman dalawang mahilig talagang kumain nito dito ngayon sa amin. Itong chocolate. But I don't know, maybe I will be using it for baking sometime. Pag nagkaroon ako ng time. And kapag hindi na ako sobrang busy. Kasi ngayon talaga, grabe, sobrang busy ng aking buhay. Tapos, yung blueberries pala, 2 package ang nakuha ko doon. 2 box na ganyan. Tapos, meron din ditong Viniru pala or yung grapes. Na yung red ang color. Yan. May mga sweets din guys, yung cakes. Ito, I don't know, hindi ko to alam. Swami Lavos. Hindi ko alam anong klaseng cake to. Titikman namin yan. Tapos ito is yung kinuski na cake. Yan, isang buong cake. Sabi ko kay Nico, may birthday tayo. Hindi ko alam sinong birthday. Kung sino may birthday dyan sa inyo, happy birthday! Tapos dito is my Rapar-Peri Kaku or yung rhubarb cake. So, meron kaming 3 klaseng cake dito sa bahay ngayon. Nagaling doon sa 8 euro. And nakakuha din ako doon ng isang pack ng sandwich. Na yung flavor niya is kebab. Yan. Tapos, may mga protein milkshake din doon guys. So, kumuha ako ng 4 na piraso. Tapos, yung skinny latte, no added sugar na lactose-free na coffee, chilled coffee siya ng Starbucks. Tapos, meron ding isang milk na yung rasvaton or non-fat na milk. Tapos, ito, meron pang another 4 boxes of chocolates. 4 yan guys kasi yung isa andun sa ilalim. Ayun o. Ang reason na, nahulog yung kamote. Ang reason na nilagay na to sa Havikiruwaka guys, kasi ito siya, packed of 4, ito siya ngayon na binibenta sa store for Christmas. I think it's 4 or 5 pieces. And this is per package nito guys, yung naka-isang box siya na meron siyang 4 or 5 pieces na ganito sa loob. It's about 9 to 10 euros. Ang reason na naano na siya sa Havikiruwaka kasi nga, yan o, nasira siya guys. Sealed pa naman siya, kaso lang yung kanyang seal is nasira na, kaya nasa Havikiruwaka na siya or waste food. Sabi ko kay Nico, it's good na tinapon nila to kasi kami ang bibinipisyo. Kasi guys, napakaraming chocolates ngayon. And usually talaga pag Christmas, yan yung season na bumibili talaga kami ng chocolate. So this time, hindi na ako bibili kasi marami kaming tsokolate ngayon sa bahay. So di ba? Pwede itong chitsain nila kapag nagsisnack sila. Tapos, nanonood ng TV. So, 4 na ganito ang nakuha ko. Yan lang yung rason, oh. So, 4 or 5 pieces na ganito, guys, yung binibenta sa store na nakapackage. Pero, upat lang akong nakuha, guys. 4 lang ang kinuha ko.
Kasi give chance to others naman para sila din is makakuha din sila. So yan, 4 yan yung isa andun sa ilalim. So first time ko rin nakakuha doon ng ano guys, kamote. Itong kamote nila guys, hindi ito kagaya ng kamote natin dyan sa Philippines na gahion bitaw. Ito yung kamote na nilalagay sa oven, ginagawang mashed na sweet potato. Ano siya, wala siya glataon siya guys. It's because it's the purpose na inaano nila to dito is yung para sa ano talaga, smashed or mashed na sweet potato. Pero pwede din naman yan siya prituhin, maruyain, depende na lang kung anong gusto mo. Or ano, potato chips, pwede din naman siya. Pero yun lang kasi ayoko ng sobrang maraming mantika. Umiiwas din ako doon. Siguro gagawa na lang ako ng ano, yung nasa oven ito, yung lalagyan lang siya ng salt and then olive oil. Yun lang para mas healthier kaysa naman na yung frying. Kasi sa napapansin ko sa ating mga Filipino food, sobrang dami talaga nating frying. Yun ang iniiwasan ko kasi nga, mahal ang mantika dito and isa pa, it's not so healthy. Kaya iniiwasan ko. So, definitely ito, maluluto to sa oven or magiging smashed or mashed sweet potato ito guys. So, dito meron din akong naki, yung Popsi na naki, na yung hot dogs ba. So, pwede itong pang breakfast. Tapos, meron din akong nakuha dito na ano, ito siya vegan ito siya guys na protein. Na ano, na protein, ano siya, protein, basta nga, protein nga siya guys. Basta protein siya guys. And this is plant-based. Yun pala ang gusto kong sabihin. Plant-based ito guys. And you know sa store, ito napakamahal nito. I think this is around 3 euros or 2 euros something per box. So, dalawa ang kinuha ko niyan. Kasi gagayahin ko yung ginawa niya dyan. Oh, yan, oh, yan, oh. Yan, ginawa niyang pasta. So, bibili na lang ako ng sauce. Or baka meron akong sauce doon sa cabinet. O kaya, baka pwede kong gumawa na lang ng sarili kong sauce, no? Kasi marami naman akong kamatis na na-store na. Tapos, meron din ditong giniling na karne. Nanggaling ito doon sa freezer nila. Nakalimutan daw nila ito ibigay. Kaya, nanggaling ito doon sa freezer. Sabi ko, kukunin ko yan kasi, may iniisip ako. Gusto ko nang kumain talaga noon. Sobrang tagal na akong hindi nakakain. Siguro last time na nakakain ako noon nung nakikain pa kami ng birthday doon sa Helsinki. Gusto kong maglumpia guys. And meron din ditong pork na Kassler PHV, yung steak. Pwede naman to siyang ano lang, yung parang sote-sote lang na pagkaluto ba. Yan, Kassler kasi malambot naman yan siya. And meron na siyang fat and laman. So, madali lang ito lutuin. Yan yung malambot na part ng pork din. Tapos, nakakuha din ako doon ng isang melon. Ang reason na andun siya sa Havikir Waka is because ito. Siguro nahulog ito ba? Nahulog siya kaya nagkaganyan siya. Oh. Pero yung tanggalin lang natin yung dyan na side. The rest of the part of ng melon na to is I'm pretty sure na okay pa naman talaga yan. Yan. Tapos meron din akong kinuha doon guys na spring onions and itong celery. Kasi nga, ang plano ko is gagawa talaga ng lumpia. O tapos meron pa ako mga sibuyas from last week na Havikir Waka. Plus merong garlic. O diba, kompleto ng aking ingredients ng aking palumpia. Yung ano na lang, salt and pepper na lang ang idadagdag. Tapos meron ding carrots, diba? Yun na nga, dito na side, ito yung mga fruits and yung some of the vegetables. So, dito nga, meron akong nakuhang dalawang package, dalawang small bag ng garlic. Ito yung isa. Tapos, meron ding 3 piraso na hindi na siya nakabag. Ito, pag nakaganyan na siya guys sa Finland, wala na siya sa packaging. Of course, tapon na yan nila kasi nga wala nang bibilin yan. Parang ano na yan, waste na talaga yan siya kasi nga gusto nila dito yung nakaganits.
Pero ito, hindi ko alam bakit siya nilagay sa Haviki Ruwaka. Siguro ang rason is nag-discolor ito, no? Di ko talaga sure. Pero okay pa naman siya, guys. Kay gahi pa man kaayo siya. Nung dili pag yun siya daot, guys. Akong gisimhot. Pero magagamit ko yan. So, bibili ako ng olive oil. Tapos, isi-save ko to. Isusok ko siya sa oil. Para yun yung magiging parang pang-preserve niya ba. Gaya ng ginagawa ni Mars Gwen dati na nilalagay niya sa oil. Kaya gagawa ako ng chili oil para sa siomai. First time ko rin nakakuha doon ng mangga. So, kumuha ako ng 3 mangga. Ito. Merong presyo dito, guys. Tingnan nyo. Ito, nahulog ito ba kaya na ganyan siya. Pero okay lang kasi ang plano ko dito is gagamitin siya sa smoothie. Tingnan nyo yung price niya. Isang piraso nito, guys. Ripe and tasty. Isang piraso is 99 cents or 1 euro. So, 60 pesos dyan. Isang pirasong mangga. 60 pesos ito dyan sa atin sa Philippines. Pero kasi nga, hindi na siya ganun kagandahan sa kanilang paningin. Kasi nga, na ganyan na siya o na humok na siya ba. Pero okay lang kay gamitin ko man na siya para sa ako ang smoothie. Tapos sobrang daming oranges din. So pwede namin tong kainin or i-juice. Tapos kumuha din ako ng 2 lime doon. And yung mga paprika. Actually, yung mga ibang fruits andun pa nga sa Athena namin. Hindi pa namin na-juice kasi nga walang panahon. So ito may carrots. Tapos may luto din dito na chicken. Yan oh. May luto di. 2 package yan, guys. Luto siya na chicken leg. Tinanong ko, ngayon lang ba to? Sabi nila, ngayong araw lang yan niluto. Kaso nga, marami daw ang naluto. Kaya, binigyan daw sila today doon sa pinagkunan nila ng food. Kaya, pinamigay nila doon sa 8 euro. Or binenta nila doon sa 8 euro. Kasali siya doon sa 8 euro ng mga Haviki Ruwaka. Diri na putang dapita banda. Yun na nga, meron ako nakuha doon na kamatis. Yan, may kamatis. So, ito guys, ang iba nito is gagamitin ko sa salad. Or, yung iba is gagamitin ko doon nga sa yung papasta na napaganits ba Parang lamig mong siya tanawon. Tapos, meron din akong 2 salati na kinuha doon guys. And may repolyo. Yun, kalahating repolyo. Yan, repolyo yan siya. Tapos dito may salad. Nowadays guys, nag-decide ako na hindi na talaga ako kain ng rice. Magsasalad na talaga ako kasi nga masyado na akong lumalaki. So magsalad-salad na taani. May nalang gani ng kuan, magamay-gamay sa kahit ano lang ba, mga half a kilo lang. Magsalad na lang gud ko. So hindi naman ako nagsislimming na mga pang inom-inom. Ako is, basta healthy lang yung kinakain ko, okay na ako dun. Ayun. Tapos ito, may salad din. Tapos, kumuha pa din ako doon ng portobello na mushroom. Yan. Another portobello na naman. Kasi nga, mahal kasi yung portobello pala. Na-realize ko na kapag kumuha ako niyan, malaki talaga ang natitipid ko kasi nga sa 8 euro, sobrang sulit talaga siya guys. Tapos may mga pies din dito. Ito for sure magiging dinner namin to. And may mga tinapay. So konti lang yung tinapay na kinuha ko doon guys. Parang 5 packs lang ito ng tinapay ang kinuha ko. Oo, 5 packs lang siya. Tapos itong mga pies. Kasi nga, masyadong marami na akong bitbit. Hindi ko na rin siya kaya talagang bitbitin guys. Sobrang bigat. Sobrang dami talaga. Ayan isipin nyo naman yan. Lahat yan guys for just 8 euros or mga siguro yan siya sa atin. 500 pesos dyan sa atin sa Philippines. Diba? Sobrang laking tipid nito sa amin. First time ko talaga nakakuha ng kamote. Ito lalagay ko to sa oven. Tapos, i-ano lang siya ba or i-mash. Lalagyan ng salt. Parang french fries na kamote. Pero ayoko yung naka-fry kasi nga ayoko ng mamantika. So ito lahat guys. Sobrang dami.
As in, pagod na pagod ako kasi ako lang mag-isa nagpunta doon kanina and hindi sumama si Nico and Anika kasi nga merong hinihintay si Nico dito sa bahay na mag-check ng aming chimney. Kaya ako lang mag-isa pumunta. Sobrang dami naming pagkain guys and I'm so happy na nakakatipid kami doon sa 8 euro na Havi Kiruwaka. Sino ba naman ang hindi makakatipid sa sobrang daming pagkain na yan, di ba? Tapos 3 lang kami dito sa bahay. I hope yung mga students na dumating dito sa Finland kapag na-assign kayo dito sa Lahti area, you'll be able to buy food from that Havi Kiruwaka as well. And sobrang laking tipid talaga siya. Hindi naman ibig sabihin na Havi Kiruwaka na siya or waste food na siya is hindi na siya pwedeng makain. Edible pa talaga siya guys. It's just that stores are not going to sell them anymore because it doesn't pass to their quality assurance. Hindi na siya papasa sa kanilang QA kaya itatapon na siya. Like lang nung blueberries na akala ni Jemen is lumboy. Jemen, hindi ito lumboy blueberries. Ito girl, baby girl. Yan o, nalamog lang siya. Tapos na-open yung kanyang seal. Tapos, yan o, na ganyan siya. So, hindi na siya papasa doon sa store. Kaya, itatapon na siya guys. Nung isang araw pala guys, nung naglalagay ako ng IV infusion doon sa patient ko, nagsalita yung patient ko. Na finish yung patient ko guys. Nanonood kasi siya ng TV. Kaya kinakausap niya ako. Yun pala, nagsasalita lang siya by himself. Isa sarili niya lang. Sabi ko, ha? May sinasabi ka? Sabi niya, hindi yung advertisement. Kasi yung advertisement na pinakita guys is yung sa S-Market na advertisement na yun nga maraming pagkain na fresh and kapag nag-shopping ka doon, napakaganda kasi talaga kasi maraming mga fresh na food, halos available lahat ng mga pagkain na kailangan mong bilihin. Tapos yun nga, nag-comment yung patient ko na dapat daw hindi na daw pinapakita yung mga ganun kasi nga dito sa Finland, napakarami ding tao na walang-wala din. Na halos wala din kinakain. Tapos sabi ko, ay, oo nga, totoo. Kasi nga dito, di ba, kahit nga sobrang daming pagkain ng Finland, sobrang dami ding nawi-waste. Kasi nga, ang iniisip ko, marami din naman ang mahihirap dito, guys. It's just that you don't see it. Hindi nyo nakikita. And never pa din ako nakakita dito sa Finland na bata na beggar. Pero yung mga matatanda, guys, yung mga foreigner and yung mga elderly and yung basta mga matatanda na sila guys, may mga beggars na matatanda din. Pero yung mga bata, yung kagaya dyan sa atin sa Philippines na may mga beggar, never pa ako nakita. But it's true na dito sa Finland, marami ding families na nagsastruggle talaga. Lalo na yung pagdating ng war sa Ukraine, di ba nagtaasan lahat, nagmahalan lahat. Naka-apekto yun siya guys. Kasi nga, sa quality of life dito, mahal yung rent, mahal yung kuryente, yung pagkain, nagmahal. Siyempre, yung bawat families, magtitipid din yan sila. Kaya, nag-agree ako doon sa sabi ng patient ko. Kaya, sabi niya, oo, dito sa Finland, marami ding tinatapon talaga na pagkain. Ang niisip ko, siguro, marami talagang pagkain na tinatapon kasi alam nyo, baka marami din talagang household ang hindi maka-afford na bumili ng mga pagkain na binibenta doon sa store. Kasi nga, mamahal nga siya guys. Hindi siya ganun ka affordable kung iisipin mo yung sa dati. Manihapon ta guys, mauning kay Anika, tapos yung kay Nico, nag-start na rin siyang kumuha ng food niya doon. Tapos yung milk namin, galing to sa 8 euro today. Tapos yung Omena Mehu, yung apple juice. Ito na yan siya guys, parang white wine no. Tapos yung pies, tapos yung bread, tapos yun yung chocolate guys, yung nasa box. Tapos meron kaming apple sini or oranges dito. Tapos yung mga grapes and blueberries. Magsasalad lang ako sa dinner ko guys. Kasi nga mag-diet na daw ako, char. Hindi yung diet na papayat guys ha. Diet para hindi tayo diabeteson ba. Sarap ng salad. Meron siyang chicken ham.
Nagtanong pala si Nico, ano daw ang problema ng mga oranges? Bakit anon sa Javi Kirwa ka? Ang sagot ko sa kanya, you ask your countrymen why you guys have a very high standard of quality control and then you just waste a lot of food. Diba? Yan o, sobrang gaganda pa yung mga oranges guys. Tapos, andun na yan sa waste food. Everything go break it. Everything go break it.